Hey guys, welcome to another episode of the Beartall podcast. So our guests today have built careers by being unapologetically themselves. Through humor, creativity, and authenticity, they've become voices of confidence, self-expression, and representation of many young Filipinos. But beyond the viral contents and online personalities are two individuals who continue to inspire others to embrace who they are and take up space without apology. Ang tala ng sangkabaklaan, Popstar Bench! And wait, one of my favorite hosts, Boknoy Gonzalez. Stop it! Hi! Hello, hi sis! Hello guys! Hello, Oh my God, ate. yung pilik mata ko kumapit. Hi guys! Thank you for being here. Thank you for having us. I'm so Sobra. excited to have you here. I think makikita nyo na kung ano talagang, kung bakit mahal na mahal ko tong mga to. Kung bakit I love having them around and being around them. Ayan. Okay, simulan na natin muna. Okay. Sa'yo muna tayo, Bench. Okay, so, how's life after Drag Race? So, life after Drag Race, sobrang pasabog kasi dati isa lang kaming simpleng drag queen sa O-Bar na ito lang yung kinikita, saktong-sakto lang talaga. At saka, actually, hindi nga rin namin i-expect na magkaroon ng Drag Race dito sa Pilipinas eh. Parang hindi mo na, dati kasi parang yung mga customers namin dito sa O-Bar, parang, naalala ko si Sir Bob, tsaka si Sir RC, sabi niya, alam mo, you should join Drag Race, RuPaul's Drag Race. Parang sabi ko, parang napaka-imposible naman nun. Parang pipe dream. Oh, parang napaka-imposible naman yun, RuPaul's Drag Race, talaga, international. Tapos, ayun, nangyari siya. Nangyari siya, napunta siya dito. So, nung nag-drag race na ako, after, sobrang pasabog kasi sobrang ang daming nagbago. As in, ngayon, independent na ako. Mas marami rin ako natutunan as a person. Nag-grow din ako as a person. So, ayun, marami nagbago sa akin talaga. Pasabog naman. Sa daming nagbago, what stayed the same? Siguro yung pagiging performer ko. Yes. Ayun, yung pagiging performer ko and mas nag-level up pa nga sa totoong buhay lang. Ayun. Work, di ba? Work. Iyabang mo naman. Okay, Boknoy. Sa lahat ng mga hindi pa nakakilala sa'yo, reintroduce yourself. Hi, hello everyone. My name is Buknoy. I am a host, a performer, an actor. And And I'm 100%, kinakabahan ako yun. I'm a bading. And yun, I host drag shows, I host mall shows, events, kahit anong events po yan, let me know. Click the link below. Charing. Yes. Diba? Yes. Okay, yes. bilang na-mention mo na at na-reintroduce mo na yung sarili mo as a host, what made you decide to become a full-time host? Oh, okay. May journey ba yon? May pinagmulan ba yon? Ang haba ng journey. Ever since naman, siguro parang 10 years ago or after college, nag-start na ako mag-host. But while hosting like outside events, corporate events, meron akong regular job. So may regular job ako for almost 8 years. And then last year, while juggling work, kasi I manage a team din doon. Yeah. So medyo challenging, medyo demanding din yung work doon. Pinagsasabi ko siya with my hosting events outside. So finally last year, merong nagkaroon ng medyo challenge sa work. So we had to decide na kailangan ko nang umalis. Then finally, naalala ko pa nga sis ever since, nung magkakilala tayo, no? Nung start pa ng Drag Race, ikaw yung isa sa mga taong lagi nagpupush sa akin to mag-freelance na, to push freelancing. pursue it. Grabe yung tiwala mo, hindi ko alam saan nanggagaling yun. Pero grabe, siya yung isa sa mga taong talagang, totoo, Danny Barreto, ganyan talagang pinupush ako mag-freelance. Pero yun, finally, nung nangyari yun, pinush ko na yung sarili ko mag-freelance, mag-explore outside. Ang dami ko pang mas natutunan kasi dati hindi ako makapag-focus. Yeah. Kasi iba pa rin yung nakakapag-focus ka solely for just hosting. So yun, finally, last year nangyari. Then ngayon, ang dami ng changes, ang daming challenges. Mahirap kasi freelance eh. Kailangan mong maghanap ng opportunities. Yes. Kailangan mong gumawa ng opportunities. And then yun, I am just so grateful na nangyari yung last year. Kaya ngayon nakakapag-focus na ako
full-time sa hosting. Maraming salamat. I'm so final question na pala. I'm so glad that you did though because I can see that you are happier. Yes, super duper You are duper. happier. You find parang finally you found something or you've finally placed yourself where you belong. 'Di ba? Parang I'm not saying hindi ka belong doon, but I'm just saying na ito talaga yung space na you should have taken space a long time ago. Yan. Thank you, sis. Okay, so this is my question for the both of you. Confidence is something many people admire in both of you. But what insecurities have you had to overcome to get here? Ako, yung mga insecurities na siguro yung kabalagi, tsaka yung mga pag-overthink sa mga performance, yung mga ganyan. And doon ako lagi kinakabahan yung kapag may mga bago kang pyesa. Yeah. Tsaka siguro ngayon, ngayong Rugirl na ako, siguro, na-insecure pa rin ako syempre sa mga ibang mga kasabayan ko. Syempre, hindi mo naman matatanggal sa akin. Pero, with the help of my friends, so, ayun, Na-overcome ko naman siya dahil sa suporta nila and sa mga payo nila. Yes. Tsaka go back to the point that you are popstar bench. Yes, pero minsan, Diba? syempre, di ba nakaka-pressure din na minsan naiisip ko na, kaya ko pa ba na, ako kasi parang gusto ko kasi lagi yung, hindi naman gusto, yung parang, minsan kasi parang wala nagpupush sa akin, minsan napanghihinaan talaga ako ng loob. Yeah. Pero ayun, nagre-reach out ako sa mga friends ko, nag-open up ako, and sobrang nakakatulong sila talaga sa akin. Yes. So, ayun yung mga, so sobrang thank you sa mga friends ko na lang. Yeah, you Ayun. just need to surround yourself with the right people and support group talaga. You're welcome, Ben. Sorry. Ayan, eto siya isa. Nandito siya. How about you, sis? Ako naman, like, kilala ko ng tao pag umakit ako sa stage para akong confident. Lalo na nung mga baguhan pa lang. Pero ang dami kong mga thoughts, ang dami kong challenges na kailangan kong i-fight para mawala at matanggal yung mga insecurities na yun, yung mga worries na yun. Siyempre, sa industry ng mga host, mga baklang host, di ba, sobrang competitive. Yeah. Sobrang demanding, sobrang dami kasi. But when I learned and when I acknowledged na hindi ko pwedeng ikumpara, hindi ko pwedeng i-compare kung ano yung style nila, yung approach nila kasi naniniwala ako, when I started acknowledging na meron akong talent, meron akong ganitong skill, at meron akong mga supportive people na handang sumuporta sa akin at naniniwala sa akin, doon ko na-start ma-learn and ma-outgrow yung mga insecurities. Yeah. And when when you believe in yourself, alam ko cliche yun eh, when you believe in yourself, when you started believing in yourself, doon mo mafe-feel na you will become limitless. You can do anything and everything you want and you can. Naiyak na siya bigla. Naiyak na lang ako. Okay, eto naman. Was there a moment in your life when you stopped trying to fit in and decided to simply be yourself? Parang sa buhay ko, parang hindi na, meron naman siguro, napagod din naman siguro, minsan. Pero wait lang, nasaan ba yun? Hanapin ko. Nasaan ba yun? Hindi, pero ayun nga. Ibig sabihin, parang napunta ka na ba sa isang posisyon sa life mo na kinailangan mong mag-fit in kasi parang feeling mo hindi ka belong doon. But all you really needed to do was to be yourself. And that's enough. Meron siguro, meron na ba? Sorry, wala ako. Kung hindi, ibig sabihin you never felt that way. Ibig sabihin you've always entered a room that you were supposed to be there. Kasi buong buhay ko nasa over lang din naman ako eh. So feeling ko doon talaga ako belong. Ayun. Oh, perfect. O, diba? Ayun. Yun ang Ayun pala sagot. yun. yun. So you belong. Okay. You belong. I belong. You belong Yeah. with me. Okay, how about you? Sa akin, actually, ang pinaka naalala ko, hindi ko alam kung, medyo mahirap paniwalaan, pero the first time na pinaka na-challenge ako, na kailangan ko mag-fit in, at sobrang grabe yung overthinking yung worries ko, the first time I hosted drag. Wow. Yes. Kasi for the longest time, nag-host ako corporate, like mga mall shows, mga premiere nights. Tapos nung finally, nagkaroon ng season 1, di ba? Tapos Friends tayo with the Divine Divas. Nung in-invite na nila ako, and the night before
the watch party, hindi ako nakatulog as in, siguro mga minutes lang. Kasi grabe yung anxiety, grabe, oh my gosh, ibang crowd to, mga bakla to. Like syempre iba-iba yung hosting sa public, iba yung hosting sa mga fans ng movies. Tapos dito, kasi di ba sa community, Tsaka syempre, pressure din sa mga bakla. yun yung number one. Kasi like hosting in front of the gays, the community, di ba Yes. parang may first May mga may judgment, Yeah. may mga bakla. Makikita mo, tataas Ano ba yung yung kilay. bakla? Di ba? Kasi pag nakapunta ka ng bar, gano'n, di ba? Mga dead may yung mga bakla, mga hindi nakikinig sa host. So, ganun yung mga thoughts ko. As in, hindi ako makatulog. As in, OA. Sobrang nararamdaman ko pa yung feeling nung that time. Tapos, nung finally, galing pa akong office nung diretso ako ng watch party. Buong araw sa office, hindi ako makausap kasi sobrang occupied ko. Pagdating ko doon sa watch party, wala. Sabi ko, okay, wala akong magagawa. I just have to do what I have to do. Kaya ko to. At hindi ako mapupunta dito kung hindi ko kaya. Yes. Nagulat ako. First few minutes, oh my gosh, kuha ko agad sila. Tapos nagugulat ako kasi yung feedback ng mga tao, ng mga nandun na hindi ko naman kilala, na-appreciate nila, nag-work yung comedy, nag-work yung style. Then doon ko na-realize, oh my gosh, grabe. Nilagay ako sa ganong situation. Una muna, para to feel uncomfortable. Yeah. Dahil hindi ko alam na ayun pala yung dapat kong ma-feel, yung uncomfortability na yon dahil doon ako mag-grow. Yes. You know, Yung thank pressure. God, dito pala ako talaga para dito pala ako. So, But diba sometimes you have to feel that. You have to feel uncomfortable to find out that it's actually what you're meant to do. yes, correct. Minsan parang feeling natin, nakakatakot ang isang bagay kasi gusto natin siya gawin. Ayaw natin mag-fail sa isang bagay. So pag may gagawin tayo, like sabi mo kanina, pag nagpo-perform ka, I'm pretty Yes. sure, pag nagpo-perform ka ng bagong pyesa, natatakot kang mag-fail. Yes, Kasi yung- dami nanonood sa'yo. Yung parang lagi ako ng pe-pressure, doon nang gagaling yung motivation sa pressure. Perfect. Tapos mapapansin mo na lang sa sarili mo, ay, nagawa ko siya. Tapos, perfect pala yung nagawa ko. Yes. Tapos, the next time, mas maile-level up mo pa siya. Yes, Ganon. tama. Minsan talaga, you just have to do it. Take that Yes. leap and then you'll never know. It's correct, endless. Biglang ilang hosting mo na after that. Di ba? Oh, di Parang ba? ano, Dami na. Hindi ko na Ang rin dami alam. na Dami na, Bes. nangyari, di ba? Tatlo pa lang pala. Oh, pero Biglang 4 ang years, dami 4 na. years na. Oh, grabe. Okay, eto naman, since Pride ngayon, Happy Pride. Happy Pride. Happy Bes. Pride! Happy Pride! Happy Pride! Since Pride ngayon, simulan na natin muna. What does Pride mean to you today? Yan. Ang pride para sa akin, syempre, hanggang ngayon may mga pinaglalaban pa rin tayo. And ako, wish ko lang sana na mga pinaglalaban namin, may paglaban na. Yes! Oo, Tama tama naman! yan. Tama Tama naman! yan. May paglaban na and sana equality. Equality para talaga sa amin. Ayun. Okay, how about you, sis? What does Pride mean to you today? Today mismo, I want... Yes, right now, in this moment. Right now, I want some fried chicken. Iba pala yung bet. For me, pride is something that you really believe in, you really hold on to, that no one can ever take away from you. Galing So, mo, yan. Bes. Hindi, nabasa ko lang din, ay no. Pride is something. Kasi ganun. Ever since ganun naman yung pininiwalaan ko, kaya di ba lagi tayong nakikipaglaban kasi alam nating para sa atin ito. Oo, so, laban. Do you believe that Pride is both a celebration and a protest? Yes. Why so? Please elaborate. Hindi, I know na pala. Chari. hindi kasi Sorry. Pride, like, dati nga parang isang araw lang siya sineselebrate, ngayon buong June na. Yes. So, sineselebrate namin siya kasi ito yung moment namin. So, amin to. And pinaglalaban din namin kasi gusto namin ng equality. So, gusto namin na lahat tayo pantay-pantay. Hindi lang para sa amin, para sa ating lahat. Yes, Yun. tama. For me, yes for both. Pride, I protest talaga. Kaya tayo nagsasama-sama to fight what we believe in and to fight for our mga family and friends sa community na hindi kayang lumaban. Yeah. And a celebration because sobrang ganda lang. The beauty of Pride and protest, the protest in Pride, yung pagsasama-sama, yung pagbubuklod-buklod. 'Di ba kahit pag nag-Pride March ka, makikita mo sobrang kulay. Yeah. Lahat parang may pinaglalaban tayo. Yes, yun naman ang ating ultimate goal. Pero lahat nandun para makipaglaban at para magsama-sama. So, iba ang ibang celebration, iba ang love, iba ang color ng Pride.
Tsaka, Yes. noong nakaraan nga parang naisip ko, ano kaya ang buhay kapag walang gay, tsaka walang mga lesbian? Oh my God, alungkot. Diba? Can you Diba? imagine? Ang Oh, lungkot. Wag mo diba? na ipasok, Kaya baka maiyak sobrang ako. importante namin mga bakla, mga tomboy, Yes. kahit sino pa yan, sa buhay ninyo. Sabihin mo dun. Ninyo! Ayun. So ayun, happy Pride everyone. Yes, happy Pride. Okay, so do you ever feel a responsibility knowing that many young LGBTQIA plus individuals look up to you? O syempre naman meron pagtuturo din sa kanila na ano ba to? Nawala na. Nasaan ba kasi yun? Nasaan na ba? Hindi, ayun nga. Syempre, nilulook up nila kami. So, Oo, tangkad mo pa naman, diba? influencer. 5'9" yan siya. Hindi kasi 'di ba? As an influencer ngayon may platform na tayo. Oo. Syempre kailangan din natin silang turuan kung paano lumaban. And To be careful Tsaka with the words you say. Naniniwala din ako sa mga kabataan ngayon. Mas matalino sila ngayon eh. Oo. Correct. So, naniniwala ako na yung sinasabi ni Jose Rizal na sila ang pag-asang bayan talaga. Yes. So sana gamitin nila sa tama. Yes. Ikaw, Ako sis. yes, same. Actually, hindi lang din sa young generation, kundi sa lahat. Lalo na, lagi ako may hawak na mic. So, iba ang conscious effort ko to be extra more careful, to be extra more careful dahil, di ba, kung ano man yung makonsume, kung ano yung marinig nila sa akin, I have given that platform. Di ba? Paniniwalaan nila at, di ba, makukuha nila yan. So, kailangan kong ayusin, kailangan kong mag extra effort, mag-aral, mag-isipan mabuti bago ko bitawan. Kasi madami tayong ni-influence at marami tayong Tama. ma-influence. Okay, speaking of, since we're already talking about it, ano yung, parang ako din yung na-lost. Hey Siri! Parang iniisip akong question, tapos na-lost ako. Oh my God! Okay. Na-mental block ako bigla. Okay. Magbabalik po ang Berry Talk Magbabalik Podcast. po. Bukas. Ubus na siya. Okay. Wala talaga. Ang ganda ng question ko. Wait. Nawala. Wait, kailangan bumalik sa Hanapin diwa. natin. Oo. Next time na lang. Text ko na lang pag naalala ko. Okay, next. Ito na lang. What do you think has changed when it comes to the LGBTQIA plus representation in the Philippines and what still needs to improve? So, ibig sabihin, ano ba yung mga bagay na nagbago when it comes to representation sa community dito sa Pilipinas at kung ano pa yung dapat i-improve? Madami. Sobrang madami lang nagbago. And marami pa rin talagang kailangan palitan. Pero hindi ko pa masabi kasi hindi ko rin naman lahat na study. So, pero ako naniniwala ako na kailangan talaga natin magtulong-tulong para mabago natin yung sistema. And sa mga kabataan dyan, and sa mga pagpili ng politiko din, kasama sila talaga. Oo naman, Kasama syempre. sila sa- Big factor. Kasama sila sa dapat magdiretso nitong mga baluktot na sistema dito sa bayan natin. Ayun. Pati yung mga discrimination. Yes. 'Di ba? Parang I think we have to break the stigma talaga. Yes. One day at a time. Yes. How about you, sis? Ako, gusto ko rin i-acknowledge yung, ang dami na bago, pero isa, for me, yung representation ng LGBT sa mainstream media. First, Oo. the drag queens. Yes, oo nga. Gusto ko lang i-take yung opportunity si Meme Vice. Diba? Grabe Grabe yung siya, power. oo. Grabe yung Sobrang. inspiration ni Meme for championing the community. Imagine, a gay man sa pinakamalaking noontime show sa Pilipinas ang nagli-lead ng show. 'Di ba? Yeah. Grabe yung power. Grabe yung inspiration na nakukuha ko doon. Kapag napapanood yun or kapag na-acknowledge ko na ang Yes. daming baklang nagli-lead, ang daming baklang nakikita sa mainstream media, mas napupush ako to do better, to do more. True. And to keep hoping na, oh my gosh, ang laki pa ng pag-asa natin. Yes. And if we continuously fight for what we believe in at kung ano yung right natin, for sure, mas lalaki pa yung achievement ng community natin. Yeah. Agree. Nakaka-inspire talaga si Meme Vice sobra. Tsaka iba din kasi yung kapag nakikita mo yung sarili mo sa TV. Yes, Diba? oo. Parang malaking factor na parang kung kaya niya, kaya ko din. Correct. That's why representation is important. Yes, amen. That you see yourself
nakikita mo yung sarili mo na ginagawa ng iniidolo mo. Iba yun eh. Yung parang, oh my God, kung kaya niyang maging one of the best hosts in Yes. this generation and probably the next, lahat ng movies, blockbuster, like it's possible. Correct. Diba? True. Parang the possibility becomes, na siya, mas madaling ma-reach. Yung parang Yes. feeling mo na hindi na siya malayo. May pag-asa Diba? pa para sa mga young gays. Yes. And kahit nga sa rampa, ma-share ko lang, or kahit sa mga drag shows, ang daming mga lumalapit sa akin every time na mag-iikot, syempre to chika, to collect tips. Ang daming mga young gays na nag-share kung gaano ko sila pag-share lang napapasaya, nai-inspire na ang daming mga nag-start mag-host. Yeah. Ang daming inaaral kung paano ba maging host. Ang daming naging interesado sa pagiging host. Mag-masterclass ka na. Okay, so eto po, i-click nyo po yung link. Meron pong Google Forms. Sorry. Hindi, pero yun din yun eh. Para kung paano ako na-inspire nung baklang nakikita ko sa TV or sa mainstream. Kaya pala, pwede din pala ako mag-inspire ng ibang tao. And isa yan sa mga reasons kung bakit natin laging pinagpapatuloy yung gusto nating gawin. Ako naman, dyan sa yung kay Meme Vice, ako naman, sa sobra niya akong na-inspire, gusto ko na rin tumulong kagaya niya. Someday, May extra ka ba dyan? hindi, gusto ko tumulong. Gusto ko maging kagaya niya kasi may napanood akong isang show niya na na naglalakbay siya tapos bawat mahintuan niya, tapos interviewin niya, tapos tutulungan niya. So, grabe yung iyak ko nun. So, sabi ko, gusto ko maging kagaya ni Meme. Someday. Yeah. Gusto ko lahat tayo mga bakla maging ganun. Hindi pa lahat, pero masaya kasing makatulong, di ba? Oo Correct, naman. correct. Ayun. Tsaka through your platform. Yes. Iba yung, that could be two great things eh. You can help and two, it's also helping within your platform. Ibang level yun eh. Kasi akala natin when we do something, walang impact. Yung gusto natin magka-impact but we'll never know the gravity of the impact up until you actually speak to someone and Yes, tell you correct. na-inspire mo ko or like dahil sa'yo, nagsimula ako ng ganyan. I think that's what makes the job worth it. Amen. Like, kahit anong pagod mo, pag uwi mo sa bahay, mafe-feel mo yung fulfillment na may ginawa kang tama. Kasi one way or another, kahit iisang tao lang yon, meron kang na-touch, meron kang na-inspire. Yes, May na-spark ka sa kanya sa loob na magsimula or to find the passion that they've been suppressing. Yung mga ganyan. Exactly. Diba? I Super. think that is the magic. Honestly, I think that's one of the reasons why I admire or I super love the community and the drag community. It's because you guys, every time, nakikita ko to pag nanonood ako ng mga shows ninyo, yung mga tingin, yung happiness na nakikita mo sa mata ng bawat tao na nanonood. It's like, parang may fantasy sila sa mind nila na, oh my God, gusto ko maging ganyan. Or paano niya nagagawa yan? Like, gusto ko maging ganyan ka-confident. Sometimes it's not even because they want to be a drag artist. Sometimes it's the confidence you exude. Yes. It's like, grabe yung confidence, grabe yung talent, yung dun mo sila napupush. Yes. Oo. Na nakaka-inspire. Or yung hard work, the journey. It could be many things eh. It doesn't necessarily have to be outright what it is. Sometimes it's also the hard work. Kaya nga 'di ba mas minamahal kayo nung sumali kayo ng Drag Race kasi mas nakilala kayo ng mga Yes. tao. Kung ano yung napagdaanan mo. Yes, kung sa kayo nagsimula. That Yes. it's not always The humble glamorous. beginnings. Correct. And Yes. alam ko hindi lahat nakakakita kasi hindi rin nabigyan ng masyadong chance, Chance, sa show. Pero grabe ako inspired kay Bench kung paano siya magtrabaho, kung paano niya itrato yung craft niya, kung gaano siya ka-hardworking to support. Birthday mo? Happy birthday ha? happy birthday. Hindi. Sa Pero birthday ko na lang ito ipalabas. Grabe, behind the performance that you see sa stage, iba pa dun yung level ng respect ko kay Bench kapag nakikita kung gaano siya mag-hustle. Kung gaano niya itrato yung bawat performance. So for sure, Bench, hindi man nakikita ng lahat, pero eventually, at for sure may mga nakakita na niyan, pero dadami at dadami pa yan dahil ganun mo ka-love yung work. Yes. Lahat kami. Actually kami rin ni Precious. Ganyan kami Correct. ganyan namin tignan yung performance. Hindi lang yung performance, yung trabaho namin. Yeah. Na kailangan kahit hindi dahil sa pera, hindi dahil sa kung ano yung purpose mo. Yeah. Yung purpose naming magbigay ng saya sa mga tao. Kung ano bang
kung sino ka rin, ayun. Tsaka yung camaraderie, meaning to say yung ano nyo, yung sisterhood, yung pagsusupport nyo sa isa't isa. Yes, sobra. ayun, Kasi sobrang laking tulong. if you nun. think about it from an outside, competitors kayo. Like, you're all doing the same thing. So, technically, nag-aagawan kayo ng trabaho. Yes, diba? true. Pero, yung sisterhood na nabibuild nyo, sa likod nun, doon ako talaga natutuwa sa inyo talaga. How you guys show up for each other, you support each other, yung how you guys talk highly of each other despite being competitors in the stage. Yung parang, at the end of the day, it's like, ang importante sa inyo is yung magsuportahan. Yes, diba? yes. So, I'll ask that question then. How important is it to have that support in your community? Kasi I'm pretty sure, kung nga sa mga straight people, problema yan. Hindi lahat naman supportive. Yes. But I'm pretty sure may ganyan din sa community nyo. Hindi may iwasan na may mga, syempre mga bakla matatare pa naman, di ba? Mga May iray yung may talaga. ibang pride din na pinaglalaban Iba rin yung iray ng mga bakla Ibang pride din yung pinaglalaban Kilala ko kayo. Charot lang. Pero ayun, sobrang importante nung suportahan kasi minsan iba yung magic na mabibigay niyan sa audience Yung, kumbaga, minsan nga, ginawa ko, meron si Precious na show. So, nag-request lang siya sa akin na, uy, pasukan niyo naman ako dito. So, kahit wala kaming TF, gagawin ko yun for her para lang Yeah. supportahan siya, para lang mapasaya namin yung tao. Kasi ngiti pa lang ng mga tao, parang panalo ka ni. So, ayun, sobrang importante niya. Noted yan ha. Diba? Kahit wala na pong TF, ngiti nyo lang. Oo. Hindi, pero sa totoong buhay, ngiti pa lang ng mga tao, okay na. Tama. Oh. Agree. Ikaw, Actually, sis, you wanna totoo add rin to sis. Eto, ma-iconic ko lang doon. Nung nagsastart yung show na ginawa namin, yung Rampa Ubawi, silang dalawa, syempre nagsastart pa lang, hindi pa na-establish, lagi sila nagpe-presenta na mag-perform for love. Like, ganung level, ganun yung support na, oh my gosh, hindi namin deserve. Darating yung time, best, sige, kukunin namin, ganyan. Pero, yung ganung kalakas na support, even kahit hindi lang kaila Benj at kaila Precious, yung mga, lalo na yung mga close friends ko sa industry, sa drag community, hindi naman tayo magiging ganito ka-powerful, ganito ka-impactful, at ganito magiging ka-limitless if hindi natin nakuha yung support ang hindi naman natin in-expect from others. Yes. Di ba yung mga support ang hindi naman natin hinihingi? Yeah. Pero binibigay nila dahil they were once there. Di ba? Sinuportahan din sila. Yeah. At kung hindi dahil sa mga taong sumuporta sa kanila, hindi sila ganun magiging kapasabog ngayon. Ewan ko, I'm speaking for myself. Hindi naman ako naging ganito rin ka-confident kung hindi ko naramdaman yung suporta ng mga friends ko, ng family ko. So, iba yung may malakas kang support system. Yeah, agree. I think sa lahat naman ng bagay. Yes, oo. Parang I feel like you're more powerful as a person if you have the right support Yes, group. kahit isa lang yun naniniwala, kahit isa lang yung sumusuporta. Agree. Sabi nga Sobra. ni Lady Gaga. You only need you only need one One person. person. You One don't need person. 100. You need One only. Okay, so One magbabawas person. po tayo. Isa lang po pala ang kailangan. Charing. wala. Isa na lang yung naging friend. Okay, ito naman. How important are allies for the community? Sobrang, syempre, sila yung unang tatanggap ng equality, di ba? So, sobrang importante rin nila kasi ako, syempre, yung partner ko, isa siyang ally. So, alay sa ano? Alay, sa alay. Sa misa ba yan? Yeah, alay sa misa. Offertory? Oo. Sobrang importante nila kasi sila yung unang tatanggap sa atin. Sa kanila tayo humihingi ng pagtanggap. Pero minsan kasi hindi na natin kailangan hingin, di ba? Yes. So, minsan kailangan na lang din nila Binibigay nga ibagay. nila kahit di natin hindi. So, ano ba? Nalost ako. Ikaw na nga. Pero ayan, dyan nasa-start yung support eh. Di ba yung mga support na hindi parte ng community natin noon, pero ibinigay nila dahil ganun nila tayo nakikita. Ganun nila tayo minamahal. Yun. So, grabe din yung pagmamahal ko sa mga alay. Dahil, ayun, nalos din ako. Grabe yung pagmamahal ko sa alay. Kaya marami akong mga friends na alay, pero meron akong mga kaibigan na talagang 100% na hindi mo pagdududahan na, oh my gosh, 100% alay to.
100% yung binibigay yung ikaw sis, like, grabe yung support mo. Yo, Like, oo, true. OA. Ay, girl, bakla na rin ata talaga ako. I think inaako ko na. Okay? I think bakla na rin talaga ako. Di ba kasi yung mga alay, hindi naman nila, like, not to invalidate or disregard, pero iba kasi yung gumigising ka as an LGBT, as a part of the community, na talagang ikaw yung first na bakla, trans, lesbian. Pero yung mga alay, di ba, pwede naman silang hindi maging alay. Yeah. Pwede naman silang hindi maging part ng community kasi, di ba, ano ba yan? Normal na tao lang sila. Iisipin ko pa yung mga pinaglalaban nyo. Di ba? Nananahimik ako dito, magluluto na lang ako. Di ba? Tapos, pero dahil alay ako, dahil mahal ko ang community, Yes. di ba, gagawin ko to kasi naniniwala ako sa kanila and alam ko yung pinagdadaanan nila. So, yun, gusto ko lang like, i-celebrate lagi yung mga alay nating friends. Totoong Amen. alay. Charing. So, thank you. We appreciate you so much sa mga alay natin dyan. Thank you so much, sis, sa lagi mong pagmamahal. Oo naman. True. Hindi Sa lang lagi sa mong amin, support. kahit saan, kung sino man Kahit sa community. kanino. Forever Happy na to. birthday, Dad. Alam niyo na yan, forever na to. Okay, eto na. What advice would you give to someone who feels like they have to hide parts of themselves to be accepted? Hindi ako magaling mag-advise, ha? Hindi, Nakikinig dami lang ako mo. sa mga advice. Pero, ano ulit yung question? Ano daw yung mga bisyo mo? ano yung mga advice na, Mabibigay mo sa mga tao that they still hide parts of themselves they hide parts of themselves to be accepted. So, ibig sabihin, closeted sila. Oh. Kasi feeling nila hindi sila ma-accept. ako naman, ang advice ko sa kanila, kasi never ako kasing nag-out sa parents ko. Never ako nag-out. Parang nakita na lang nila akong biglang nag-pek-pek short, mga ganyan. Pero ako siguro, Parang kaya bahala na lang kayo, tanggapin nyo. Yes, kaya ganun yun sa akin. Oo. Pero kaya hindi ko rin alam yung feeling. Pero siguro, yung ma-advise ko, kung hindi nyo pa kayang i-share yung totoong nararamdaman nyo, siguro, give it a time. Yeah. Na darating din yung panahon na magkakaroon kayo ng confidence, sa sarili na i-out yung sarili nyo. And, ayun, unti-unti naman yan na matatanggap nila yung Hindi kailangan sarili na madaliin. kung sino talaga sila. So, wag nyo madaliin. Kasi, or, pwede naman kayo manood ng drag show para ma-inspire kayo, di ba? Yes. Pwede naman kayo manood ng drag show. Kasi, Mag-disguise na lang kayo, mas face shield pwede kayo. naman kayo manood ng drag show. Kasi, di ba, minsan, dun lumalabas Yes. talaga Correct, kung correct, sino correct. sila eh. Kasi marami na akong naka-encounter na parang, dun lang, kapag nanonood siya sa bar, dun lang siya baklang-bakla. Pero kapag sa labas, talagang straight. So, Oh. so feeling ko nakakatulong din talaga yung drag show. Tama. Agree. Agree. Ako naman, same with Bench, sobrang blessed ko rin to have a family na super supportive, na hindi question or hindi ako ginudge sa kung ano ako, kasi hindi pa ako nag-out. I think, so wala din akong ganong coming out story at wala din akong struggles kagaya ng mga kasama natin sa community na everyday nilalabanan at fina-fight, dinadivert kung ano yung gusto nilang maramdaman. Pero at your own pace, take your time, but time. always know na once you have reached that moment na ready na kayo yung pinaka magiging masayang tao. Yes. I promise. At nandito kami, ang, True. sige, i-specify na, ang drag community man, or kung ano mang community, nandito, para tanggapin kayo ng buong buo, i-celebrate kayo, make-upan kayo, lagyan kayo ng false eye, tapos mag-drag queen na rin kayo. Yeah. Lahat na. Yun lang pala. Yan lang. Oo. Kasi kailangan natin ng more drag queens pa. Hindi, kailangan pa natin ng mas marami pang bakla. Oo. So, Tama. ang hirap kasi nung Dapat may judge. bakla. Dapat may bakla. Masaya pag may bakla. Sabi ni Eugene Dumio, Dapat dapat ko may ang bakla. mga bakla. Yes. Yes. Okay, Oo. ito na. What does taking up space mean to you personally? Like you're taking up space. One, you're an amazing performer. And you are taking up space by being an openly gay host. And not only that, you are one of the hosts of Love Laban this year. Congratulations, sis. Congrats. Alam, At minanifest mo yun. Minanifest ko yun. Oo. At saka natutuwa ako, Congratulations, minanifest ko siya, Bes. nilabas ko siya sa universe, pero ang dami ring nakimanifest with me. Yes. So, like, actually, last year ko lang talaga siyang nilabas sa universe eh. Pero the first time na nakanood ako ng Pride, 2017 pa yata yun, lagi ko nang sinasabi,
gusto ko Mag-host maging ako. Magiging host ako niyan. Every year ko sinasabi yun. Tapos finally last year, shit, parang ang tagal nung every year. Parang ba't wala pa rin? Lord, galaw tayo dyan. Pero hindi naman pala kailangan si Lord ang gumalaw. Kailangan pala ako. So, ayun, I made sure na gagawin ko lahat para makapag-explore. Mas malabas ko pa yung sarili ko. And yun, finally, this year nabigyan ako ng chance. Sobrang laki ko siyang i-treat like OA. Feeling ko like para kung napasok ng PBB. Ganong So, it level. is a big deal. Ganong kalala yung happiness ko. Kasi like Yes. finally, oh my gosh, ang saya ko kapag nakakapag-host ako sa mga taong hindi ko kilala. Yes. Pero nung dumating yung rampa, nadagdagan yung saya ko kasi oh my gosh, ganito pala mag-host sa mga bakla, sa safe space mo. Tapos ngayon bibigyan ako ng mas malaking platform sa mas maraming tao, mas maraming bakla. Anong saya kaya yung mararamdaman ko? So, yun, gusto kong mas makapag-inspire pa na Yeah. to teach people na it's okay to dream big. Mag-dream ka lang every day, every time, every year kasi if para sa yan, ibibigay sa iyo at the True. perfect timing. Yes. And do you believe that this is the perfect time? Yes. Oo naman. Yes. Super duper duper. Diba parang sasabihin mo sa sarili mo, parang bakit ko ba question yung timing? Dati naman sis, meron kang corporate job nun. Yes, correct. What if hindi ka libre nung araw na yun? Totoo. Pero ito masasabi mo na, free ako! Kailan ba yan? Yes. Diba? Araw-arawin natin yung Ako love na laban to! na yan. Ako na to! Diba? Parang finally, dito mo na nakikita kung bakit kinailangan mangyari lahat. Yes, correct. Mas nagiging clear. Kasi during that time, hindi mo magigets Yes. Oh, yung downest point of my life. Para saan ba to? Alam ko everything has a reason, pero anong reason ito? Anong Naalala lesson ko ito? pa nga si sinasabi mo sa akin ng time parang na ano ka pa, na-shaken ka pa. Na-shake, Malala, oo. Na talaga. shaken ka pa, hindi mo pa alam, Hindi pa parang niya confused alam. ka pa sa nangyayari, parang yung routine mo na break. Correct. And then cut to today. Malalang redirection. Yes. Malalang, oh my gosh, thank you Lord. Thank you Lord that nasaktan ako noon. Oh, thank you Lord that nangyari yun. Kasi Grabe yung binawi sa'yo ni Lord. Diba? Oo. Grabe ka bumawi, Lord. Pasabog! Pasabog. How about you, Bench? Why is it important to take up space? Ako nga minsan parang sa mga ganyan, parang hindi mo na nga lang namamalayan na Nagte-take up nangyayari space na. ka na. Hindi mo alam na nangyayari na. Nabubulol ako. Nabubulol ako. Pero ayun, ano ba yung ibig sabihin ng space sa akin? Minsan hinga yan, di ba? No, taking up space means na parang you are telling people that you deserve to be in this space. Yung parang, as I am Popstar Bench. Bench, you already took up space eh. Yes. Na parang, magpo-perform ako dito, I'm meant to be in this position kasi ito yung gagawin ko. This is the space that I deserve. Yes. Parang ganon. Okay. Yun ang taking up space. So, sa akin naman, kaya importante siya kasi feeling mo, deserve mo talaga doon. Oo. And tinrabaho mo yun. Yes. And minanifest mo. And sana, at saka yun talaga yung dream mo Yes. as a person. So ako, gusto ko pa ng mga maraming ganyan, mga Marami pang gigs. space. Oo. Madami Bigyan pang natin space. space. And I feel like the spaces are, for me, ang daming space sa mundo. Correct. Na You just have bakit to own it, no? Yes. Bakit mo ililimita yung sarili mo if it's open for everyone? Yes. True. correct, Tsaka ang dami mong dreams, ang dami mong goals na gusto mo pang gawin. Yes. Gusto mo pang, kunyari, for example, yung pagiging drag mo, gusto mo naman magluto habang nakadrag. Yes. Yung mga ganyan. Bakit? Pwede naman yun. Yes, Hindi, ayun oo. yung mga goals na gusto kong ma-achieve this year. Like, yung mga pagkanta, pagluto, habang nagva-vlog. Yeah. So, sana mapunta tayo doon. Yes. Well, all you have to do is start, Bench. Yes. All you have to do is Pop start. start bench. Bench! Uy, magandang mapindot. ano yun magandang simulan mo na title yun. Wag kang ano. Ito naman, Bench, let's talk about the trans community naman. Ayan. Okay, so what's something people often misunderstand about trans women? Ano yung mga hindi nila naiintindihan about trans women? Siguro yung, ano ba? Siguro yung, eto. Ano yun? Pakita natin sa camera kasi baka hindi Hindi, nila yung nagigets. gender mo mismo, yung kung sino ka ba. Kasi 'di ba lagi nilang minsan
kapag nakikita ka ng tao, kala nila babae ka, kapag nagsalita ka, tapos biglang, ay, hindi pala, ganyan-ganyan. Tapos biglang mag-iiba na yung tingin nila sa'yo. So, marami pa rin ganyan hanggang ngayon eh. Hanggang ngayon, yung magsalita ka lang, or sa base ng itsura ng paa mo, sa size ng paa mo, sa tangkad mo. Ayun yung mga nami-misinterpret pa ng mga tao sa pagiging transgender. So, Yeah. marami pa sila. And sana matigil na yung ganyan. Oo, yung discrimination. Sana sana someday makita din nila na eto siya, tanggapin siya na babae kahit ano pang itsura niya. Yeah. Kung sino siya talaga. Tsaka paano mo ba naging kabawasan yun? Sa taong nagja-judge, paano mo bang naging kabawasan yun? Kung may nakita kang may nakita kang trans, like paano yun naka-apekto sa life mo in any way? Like for you to make an effort to Yes. say something or to judge a person, like hindi ko magets yung concept sometimes. Same, Na same, parang, same. bakit ka ba naiirita? Ano ba yung rason kung bakit ka naiirita or why do you feel the need to judge? If it doesn't directly affect your life, your livelihood, di ba kung iisipin mo? True. Di ba nagkakapakialam lang naman tayo pag naapektuhan tayo? Yes. Diba? Lalo di ba ang Pinoy? Pero, Diba? actually, Okay, kahit marami pa din sa buong community rin, di ba? Ang daming hindi pa matanggap. Ang daming homophobic. Meron pa din. Uy, gagalawin ba namin kayo? Exactly. Uy, saglit ha. Konting tingin lang, kala mo Reality check muna ha. na-judge May na siya. face card ha. Diba, that's what I mean. Diba, parang if it doesn't directly affect you, why do you care so much? Diba, parang bakit yung arte mo parang ninakawang kita ng sweldo? Correct. Nagnakaw ba ako sa bayan? Diba? Yung mga ganyan lang, parang it's just doesn't make sense. Sometimes it's unnecessary na. Yung hindi naman kailangan gawin. Pero Minsan some nga, people... minsan nga hatred na talaga. Yes. Correct. Or kabastusan na lang. Insecure. Insecure yung mga Insecure. straight na talaga mag-take over ang mga LGBT. Yes. Kunin Yeah. ang opportunities for them. Oh, Kaya because... kayo, triggered. Triggered. Pero diba, like, Parang ano eh. bakit? Na-trigger. Ginagawa naman lang namin yung life namin, Oo, di ba? oo. Na-trigger ka. Okay. Okay. If you could talk to your younger self, to the version Ay, very of Drag Race yourself, naman. eto na. Sige, sa'yo muna, Boknoy. Would you have ever imagined hosting one of the country's biggest pride events? Actually, no. Oo. Nung bata ako, hindi ko naman pangarap maging host. Wala nga actually sa idea ko na host ang gusto ko. Gusto ko performing. Gusto ko mag-perform. Gusto ko kumanta, sumaya, umarte. Pero yung pag-host, hindi. And now, I am just so grateful. I would like to speak to my younger self. Yes. Younger self na. Hindi, gusto ko lang sabihin yung younger self ko na, alam mo, every time na napapanood ko sa Drag Race, lagi ko ano ko yung sasabihin ko? So, ito na pala yung moment din at hindi ako nakapaghanda. But gusto kong sabihin sa younger self ko na keep doing what you're doing, maniwala at magtiwala ka lang sa parents mo, at mahalin mo lang yung sarili mo dahil dadalhin ka ng universe at ni Lord kung saan ka talaga nararapat. And if nakarating ka na doon, alam kong hindi pa tayo nakakarating, we are getting there and keep it up. Ang cute mo. Ikaw, Bench. Hindi namin narinig yung sa'yo. Ano yung sa'yo? Hindi rin kasi ako umabot doon. Shit. Trigger topic. Hindi ko na nga sinabi eh. Ito Cut tayo naman direct. Hindi, pero ako, sasabihan ko sa younger self ko. Kasi hindi ko rin naman ine-expect na magiging ganito ako kalaki na... Grabe ka Hindi, naman. iba. Hindi ako, Sakto lang hindi ako naman. magiging ganito kalaki na person. Hindi ko in-expect na magiging performer ako. Magiging popstar bench ka. Ayan, Benji boy, I would like to say to you na sana lalaki ka talaga and hindi, lalaki ka and syempre sabihin ko ba? Hindi kasi parang medyo na ko sabihin pero hindi ka kasi rin masyadong nakapag-focus growing up. Maraming distraction sa'yo. And, nagsishake ako. Oh no. Nagsishake Tissue, ako. bigyan ako tissue. Ayun, feeling ko hindi ka rin masyado nagabayan ng parents mo. Kasi nga, yung papa mo stroke, so inaalagaan siya ng mama mo.
And yung mama mo nagtatrabaho din at the same time, yung mga kapatid mo malayo ka sa kanila kasi ilang years yung gap mo. So parang feeling mo ikaw lang mag-isa. And then madidiscover mo yung sarili mo. And madidiscover mo yung sarili mo na nakakloseta. And then one day tatanggapin mo. Maalala mo, sasabihin mo sa salamin na babae ka. Babae ka, and ngayon, pag lumaki ka na talaga, naging performer ka na, magiging si Popstar Bench ka na sobrang pasabog. Ayun. Amen. Yes! Amen! Diba ako, parang ngayon ko lang yung nasabi, buong buhay ko na ewan ko, sorry mama, papa, kasi feeling ko din talaga kasi may pagkukulang din sila sa akin. So, ayun. Pero thankful pa rin ako sa kanila. No, and despite that, Bench, you turned out really, really, really like a beautiful human being. Like, I want you to know that. Despite that, and despite you knowing that, your soul, you're beautiful inside and out. You light up every room that you enter. Mabuti kang tao. Never ka naging masama sa ibang tao. You never saw, honestly, Bench, may tuaflo ka pa nga minsan eh. You try to always see the good in people even if wala nang good. Diba? But pipilitin mo pa rin na magka-good kasi naniniwala ka sa kanila. Yes. So, Kasi sino ba namang gusto ng masama, di ba? yes. Gusto lang naman natin lahat is maging masaya sa buhay. Yeah. Di ba? Kaya, stop the hate, guys. Seryoso na siya? Sorry, iyak ako. Oh, Bench, really, that's Love you, beautiful. Oh my God, I'm so glad that you were able to let that out. First time ko yung ginawa. I'm so glad you were able to let that out. Oh my gosh, sorry, Bench. Sorry, Ben. Na-bear it all, Bench. Ano tamaan tayo na? Okay, Boknoy, what do you hope people feel when they see you hosting Pride this year? I want them to feel and see kung ano ang beauty ng pagmamahal mo sa craft mo. Every time, kahit hindi sa Love Laban, kahit hindi sa Pride, but every time I go up on stage, I host, I hold the mic, gusto kong maramdaman nila na kahit hindi nila ako kilala, kahit sa sandaling oras na mapanood nila ako, gusto ko ma-feel nila na I am here for them. Nandito ka para pasayahin kayo, to spread love, to give you kahit konting smile, and to make you feel included. Yes. Okay, this is my last question for the both of you. What is your hope for Pride? And siguro in the next few years, ano yung hope nyo na mag-improve pa? And siguro yung message nyo sa lahat ng mga naglo-look up, people that look up to you. I'm hoping na sana magtuloy-tuloy pa yung success ng community. Yes. Magtuloy-tuloy pa, and sana matapos na rin talaga yung mga hatred dyan sa mga bading. Kahit kanino man, sa trans, sa lesbian, and kahit sino pa. And sana maging positive vibes lang tayo lagi sa buhay. And message sa mga younger gays, younger LGBT, magtulong-tulong tayo. Tulong tayo lahat, and someday makakamit din natin ang para sa ating lahat. Yes. Amen. Amen. Ako, for me, I'm hoping and I'm looking forward and I'm excited na dumating yung time na kapag tayo ay nagmamarcha at tayo ay nagse-celebrate ng Pride, mas marami ng celebration. Yes. Hindi na mas maraming protesta, hindi na mas maraming pinaglalaban, sinisigaw. Celebration na lang, yes, no? oo. Alam ko naman hindi tayo titigil makipaglaban at i-fight kung ano yung dapat nating i-fight. Pero hopefully dumating yung time na yon. Dumating yung time na kapag wala nang batang matatakot mag-out, wala nang batang mahihiya na mag-transition, matakot. Yes. Wala nang mga ibang tao na magja-judge sa atin. Alam ko mahirap, pero I still hope and pray na darating yung time na yan. Kaya please, sa mga kasama natin sa community, magsa-start yan if makikita nilang mas buo tayo. Magsa-start yan if makikita nilang pare-parehas yung pinaglalaban natin. Yes. So please, bago natin ipaglaban kung ano yung for us, naway ayusin natin, makipaglaban tayo ng sabay-sabay. Yes. Please, mahirap maging bakla, mahirap maging tomboy, mahirap maging tao. So please,
wag na natin pahirapan pa. Yes! Kaya please, let's hope and let's pray and let's keep the faith at patuloy tayong magmahal, patuloy tayong maging masaya at patuloy tayong maging mabuting tao. Kasi bakla, wala namang mahirap sa pagiging mabuti. Sa totoo. Tama naman. Mas Libre mahirap naman, pa maging libre masama. Correct. Ang effort maging masama. Ang hirap kaya magtaray. Di ba? Sakit nga sa ulo. Kapag GV ka lang, smile ka lang, di ba? So, yun. So, yun. Love and kindness. Yes. Thank you guys so much. Thank you so much. for sharing your This story. is a dream come true. Thank you. Never in my wildest dream na, hindi, nasa dream ko naman. Pero super happy ako na finally, isa ko na naman sa nag-fulfill at nag-push. Thank you so much. Thank you guys. I love you both. And I always I love celebrate you. you no matter what. Every day. I don't only celebrate you in June. I celebrate your life Yes, every day. yes. Yes. Thank you Yes, so I much, love you Ate. all. Thank you so much. I love you. I love you, sis. Yes. I love you, best. I love you, best. Love you, best. Thank you guys for watching and happy Pride. Happy Pride! Happy Pride! Catch the new episodes of the Bertol podcast every Monday and Thursday on Spotify and every Tuesday and Friday on our YouTube channel.